po ay magsilhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit kung di siya dadamhin ng mga anak niya, anumang hiwaga ang pakita niya, hindi siya madarama. Kung di siya kikilalanin, paano mapapatotohanan ng salita niya ay buhay? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Sadyang buhay na buhay ang Diyos. Dakilang walang kapantay magpakailanman. Mula sa gawa. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang kumpanya sa kohorte Italiana ng hukbong Romano. Ang taong ito'y sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang buong sambahayan niya. Pati itong nagbibigay ng tulong, palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, mag-iikatlo ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya kung may binabasa baga kayo at may sumisilid sa isip nyo, mapagtutunan nyo ba ng pansin ang mas binabasa nyo? O yaong hindi nyo binabasa, ngunit ang isip nyo'y nangungusap sa inyo? Mga minamahal, paano kayo pangungusapan ng Espiritu? Paano ninyo mararamdaman ang Espiritu? Paano kayo mapag-aarian ng Espiritu? Paano matatalaan ganap ang isip nyo? Kung hindi nga sa kapangyarihan ng Ama. Kung hindi nga sa pagtupad niya, sa katuparan niya. Minamahal, hanggang ngayon ba'y di maabot ang kalooban ng Ama? Hanggang ngayon ba'y hindi pa kayang abutin ang gawang Espiritu? Mapapalad kayong nakakadama na. Mapapalad kayong nakakaunawa na. Sapagkat di man ninyo nakikita ang nangungusap sa inyo, batid naman ninyo kung ang pangungusap ay mali.
o masama ang pinangungusapan sa inyong diwa. At kayo mismo ay batid ninyo kung dapat niyong tanggapin. Batid ninyo kung dapat ninyong pahalagahan. At kayo ng tao, yan ang tao. Nakapangungusap sa tao ang isipan niya, hindi baga? Ngunit gaano kasigurado ang pangungusap ng isip niya ay galing sa Diyos? Galing sa Diyos Ama. Hindi bagat kapag mabuti? Hindi bagat kapag ito ay kabanalan? At ikabubuti ng sinuman? At siya ang pawang katotohanan. Ang pangungusap ng Espiritu ay hindi ka haharapin para sabihin, anak, ako ito, nangungusap ako sa iyo. Anak, ako ito, sumunod ka sa akin. Kundi, napapatotohanan na banal na Espiritu ang nangungusap sa iyo, yung sa simulang wala kang alam, ba't natututunan mo? Yung mga itinuro naman sa iyo, ay nakabuti, hindi nakasama sa buhay mo. Yung namang mga pinagdadatal sa iyo, ay nagaganap sa buhay mo. Kaya ikaw mismo, buhay na patutuo na. Kung Espiritong mabuti ang sumayo at hindi masama. At ikaw rin mismo ang magpapatuto bilang tao kung masamang Espiritu ang naghari sa iyo. Sapagkat kung ano yung ginawa mong masama na alam ng Ama na masama ito at nakasama sa iyo, sigurado banal na Espiritu ba ang nangusap o nagturo? Hindi. Masamang Espiritu. At siyaon ang katotohanan. Kapag ang sinusunod ay isa, malabong maganap ang katotohanan ng Ama ang makapanaig sa Kanya. Mga minamahal, bakit inudlot ang pagbasa? At ito ay dinatal, magsuri kayo ngayon kung kaya bagang bigkasin ng tao ang mga tinuran. Oo, kung pinag-aralan ninyo. Oo, kung kinabisan ninyo. Oo, kung minimorya ninyo sa salitang tao. Subalit hindi pagdakakarakaraka ng ganito. Hindi pagdakakarakaraka ora mismo'y masasambit nyo. Sapagkat hindi kayo makapangungusap ng ganito kung wala kayong pinag-aralan muna sa mga babasahin ninyo at iuulat nyo. Ngunit, pasubali ko sa inyo. Ang mga hinahayag ko'y pawang katotohanan. Na kung paano nakipagniig sa unang tipan at bagong tipan, makikipagniig din sa panahon nyo. Sapagkat ang unang tipan at bagong tipan, wala na ang mga tao. Wala na sila. Ang mga tinatalakay na kaganapan sa unang tipan ay patay na ang mga taong nakasaad sa banal na aklat. Ang mga sinasaad din sa bagong tipan na tinatawag niyong Biblia ay patay na rin. Ngunit kayo'y buhay ngayong panahon na ito. Kaya't kayo ang inaaralan. At kayo naman mismo ang makapagpapatuto sa sarili nyo kung ang salitang banal ay buhay. Kung sinasabuhay nyo, nasa sa buhay nyo, at isa sa buhay nyo. Sapagkat kayo mismo ang patuto ng Diyos na nangusap noon, ang Amang nangusap ngayon at mangungusap pa sa mga susunod na henerasyon, ay isa lamang. Iisa ang turo. Mabuti, hindi masama. Banal at hindi kalikuan. Katotohanan at hindi kasinungalingan. Kaya't kayo mismo ang magnilay. Kayo mismo ang magbulay at kayo mismo ang magtanto. At siyamang tinuran ko'y magbulay, magnilay, magtanto kayo, suriin nyo ngayon kung saan ganang salita ito nagmumula.
Sapagkat hindi ito babanggitin at sasambitin ng isang katauhan, kundi ang sasabihin niya, mag-isip kayo ngayon. Hindi bagat gayon? Ngunit iba yung mag-isip kayo ngayon sa salitang magbulay at magnilay. Ang tinuturan ko, bulayin, suriin, hindi isipin. Sapagkat matatanto nyo nga kung pawang kayo tumanggap at kayo nakatatanggap. Kaya nga, yaon ang buhay na patotoo, na kapwa nyo tao ay may gagamitin. At maaring kayo rin ay magamit. Ngunit paano nga gagamitin? Ang isang taong laman ng isip at kagustuhan ay laman. Sanlibutan, bagay. Makapapasok ba ng tuwiran? Makagaganap ba ng lubusan? May sasaad ba't may sasaysay? Yung tuwirang marapat kamtin at isaad sa inyong lahat ay iulat? Muli ang wika ko, magbulay kayo, magtanto kayo, magnilay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Gayon kayo kamahal. Ano man ang pagkakamali, nais maitama. Ano man ang pagkakasala, nais pagsisihan. Ano man ang pagbabalik loob, dapat maganap. Yaon ang layo ng Ama sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kayo rin mismo sa puso nyo'y madarama. Kung totoo ang pagtanggap nyo, kapayapaan ang sasa inyo. Kagalak ay mararamdaman nyo at magumapaw ang galak nyo sapagkat hindi taong tinanggap nyo, kundi ang di nyo nakikita na sinamba nyo sa totoo. Kaya't buhay kayong patotoo kung sumasa inyo ako bilang Espiritu. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kitang-kita siyang pumasok sa bahay niya, isang anghel ng Diyos, at tinawag siya. Siya'y tumingin at takot na sumagot. Ano po yun, Ginoo? Sinabi sa kanya ng anghel, kinalugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilan katao sa Jope upang sunduin ang isang taong ang ngalay Simon, na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simong nangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Pagkaalis ng anghel, tinawag ni Cornelio ang dalawa sa kanyang mga utusan at isang kawal na may takot sa Diyos, isa sa mga nakatalaga sa paglilingkod sa Kanya. Isinalaysay niya sa mga ito ang mga pangyayari sa kainitusan sa Jope. Sadyang patototohanan ko sa inyo, kung kaisipan nyo'y ako'y ako, makapagtatala nga ako ng marapat. Makasusunod nga kayo sa dapat. At maitatala nga ang karapat-dapat, tulad nga yung aking tinatala sa kaisipan upang sambitin ng bibig ni Constancia. Sa unang paglilingkod niya, upang ganap niya akong pagtiwalaan, upang ganap niya akong paniwalaan, upang ganap niya akong paglingkuran,
upang ganap niya akong tanggapin. Ang nasilayan niya, di nyo nasilayan. Ang nagawa niya, di nyo nagawa. Ang nasasabi niya, di nyo nasasabing lahat. Ano ngayon sa inyo? Kung sino siya at ano ako? Naibulayan ninyo kung saan kataga ito nagmumula. Upang mapatotohanan din ang tinutunguhan nyo hindi bula. At hindi bula. Sapagkat buhay at hindi patay, makipagtotoo lamang ang sa tao'y dumadatal. Isang bata ang binigyan ko ng tibay, may kanser sa buto, magang-maga pa niya. Maliwanag kong pinasilay sa hinirang noon sa katauhan ni Constancia, bago pa kayo, bago pa sila, wala pa kayong lahat, mga minamahal ko. Nang bawiin ang batang ito ay patotoong ako ang nangusap, sapagkat nang yaon ay buhay pa. Mismo sa batang yaon, ako'y nagpasilay ng kahiwagaan. Katauhan ni Kunching ang kaharap niya, ngunit nakatingala sa kanilang tahanan. Ang wika ko kay Constancia, tanungin mo si anak kung bakit siya nakatingala. Bakit ka ba nakatingala? Ano bang tinitingnan mo sa taas? Kayo po, ang tugon ng bata. Sinong ako? Hindi ba si Kunching ang kaharap mo? Hindi po. O sino? Ayun po. Ang larawan ko. Ano itsura ko? Tanungin mo muli, Constancia, ng patotohanan kung hindi ka ang nasisilayan niya. Ano suot ko, anak? Puting damit po. Gaano ko kataas? Lagpas po kayo dito. Paano mo ako nakikita? Nakikita ko po kayo. Kung magkagayo. Mahal mo ba ako? Opo. Sino ako? Ang Panginoon po. Mabuti ka pa. Bata ka pa, ikilala mo na ako. Tandaan mo, anak. Bago ka panawa ng buhay mo, makikita mo yung mga anghel ko. Pinatotohanan ko. 3 anghel ang sumundo sa kanya. Sinong maniniwala ngayong oras na ito sa inyo? Wala kayong buhay na patotoo. Ngunit, baliw ba itong kaharap nyo? Dili kaya naman, saan niya hinugot ang katagang sinasambit sa inyo? Dinuduklay-duklay niya baga? Paano niya ito mapagtuduklay-duklay? At paano niya ito sasalita ng kasinungalingan? Anong dahilan at bakit aakitin kayo? Anong dahilan at sasabihin ito sa inyo? At bakit ngayong oras na ito'y naitala ko sa kanya? Taon na ang nakaraan. 13 taon na ang lumipas. Patotoo lamang na lumipas man ang taon, ako'y di lilipas ang karunungan at kaalaman. Patotoo lamang na lumipas man ang taon nyo, ibabalik ko pa rin sa inyo kung ano kayo. Subalit, lahat nga ba kayo'y gagawin ko ito? Kung magpahanggang ngayon nag-aalinlangan kayo sa tinutunguhan nyo, ano't nadarama nyo ba ako? Ang nakadarama, nagumapaw ang puso niya. Masasabi niyang, totoo, buhay ang Kristo. O tao,
Hindi baliw ang inatasan ko. At mababaliw ang tao, ngunit siya'y di mababaliw. Subalit, kung sinong namatay na nauna sa kanya, sasambitin ko'y siya rin, mamamatay din, at kayo rin. Kaya't walang mananahang buhay sa lupang ito na matagal. Na libo-libo pang taon ay kakantan. Kaya't ano pang hinihintay? Salapi para magalak? Bagay para masyahan? Mga anak, pang lupa lamang iyan. Subalit kung ang matuwid ko ang siyang susundin nyo, matuwid nyo rin kakamtin ng galak sa puso nyo. Sinong hahatol nitong tinuturan ko? Tularan nyo kung nasa nyo. Ngunit at pasubali, niloob kong muri ay maganap ito. Magbaybay ako't magturan sa kanyang katauhan upang dooy may siwalat ang marapat. Umusad ang taon. Tinurang maliwanag. Huwag kang mabahala, anak. Nilisan mo man ang hanap buhay mo. Tinugon mo man ang tawag ko. Sinunod mo man ang pag-aatas ko. Iusad kita habang nabubuhay. Na ako'y ako ang kakanta. Huwag kang talusira, sumunod ka sa akin. Mabuting daan ang tatahakin. Huwag alintaanin, pangungutya ng sinuman. Ni huwag pakinggan, mga bulong-bulungan. Sapagkat kung ako ang iyong sa isipan, ang may tatalakoy, banal kong aral. O taong mga mahal, magbulay kayo't magnilay. Gaano katalino itong si Constancia para mabaybay ito sa inyo at mawika niya? Paano niya ito na memorya? Saan niya hinugot? At paano katalino ang kapispan niya? Parang ngayon may lahat ito. Nais ko lamang mga gising kayo. Mga antig na totoo. Mararamdaman niyo bang lumbay na totoo sa puso niyo? At halos di kayo mga kaumapaw sa inyong luha at inyong sakit? At nararamdaman na bigat sa inyong dibdib? Kung tuwiran nga ang nakakintal, nakatatak ay ako man din. Katotohanan ng tinuturan ko. Maliw sa wika ko, yung tapat sa aking totoo. Hahanapin niya ako, aapuhapin sa diwa niya, yung aral kong binibigkas, kung ako man din sa tao. Haleya karamaleya na chararaya, haleya karamaleya na karamene. Matuwid kong tinuran kay Constancia, may hahatol at hahamak sa iyo sa mga kataga mo. Ngunit patatapangin ko ang loob mo upang patuloy magsiwalat ka. At sisidlan kita ng kaliwanagan ng mata sa mabuti, ngunit bubulagin kita sa hindi marapat mong pagmasdan upang di ka matangay tulad ng tao. Bibingihin kita sa di marapat mong itimo sa puso mo at sa marapat mong pakinggan, malakas mong tinig ang iyong maririnig. Yawnay ako sa bibig mo. Ngayon, matatalino, suriin niyo ang binigkas ko.
Paano ito bibigkasin itong taong kaharap nyo? Paano niya ito pag-aaralan? Saan niya hinugot na kaisipan? Kung ito may ginusto niya, at pag-aralan ibigkas sa inyo, kayabang naman niya. O tao, mahal ko kayo. Kilala ko ang sakin at totoo sa akin. Ngunit nang dahil mahal na mahal na mahal na mahal ko kayo, patuloy pa rin ako. Binigay ko ang tapang. Sinilid kong salita ko. Sa isang sukat ay makitid at maiksi walang laban. Ngunit huwag siyang hamunin niyo. At huwag siya ang talunin niyo. Ako mismo, di niyo man nakikita. Hamunin niyo ako. Sapagkat siya'y taong tulad niyo. Ang katalinuhan niyo'y di niya kaya. Ngunit magtanong kayo sa kanya ukol sa akin at akong tutugon sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nagagawang ililim ng tao ang kanyang katawan kung siya'y sisilong upang wag maarawan. Ngunit paano ang kanyang kalooban at kaisipan? Paano niya sa akin ililimlim yaan? Kung si Satanas ang nananahan, sumainyong kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, walang batid ang kapwa nyo sa sinambit ng bibig niya. Kaya't akong hatulan nyo sapagkat haharapin ko naman kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano man ang batid mo sa katotohanan, kung mas pinapanigan mo pa ang tao at mas ginugusto mo pang matuwa sila sa iyo kaysa ang Diyos mo na nakita mo lahat ang katotohanan, pero duwag kang isa-isay mo yaon, di ka pa rin totoo. Sapagkat pinakita sa iyo ng Ama kung ano noon. Di ba ga? At yan ang totoo. Ikaw, Cecilia, ang buhay na patotoo. At si Ana, kaya kasalanan nyo yan. Mga pinasilay ko, naging pipi kayo. Subalit, di ko ginusto yun. Sapagkat si Kunting hindi niya ilalahad ang lahat-lahat. Ngunit, ang aking espiritu, ilalantad ko ang lahat. Kung nais nyo mula sa unang araw, kung anong ginampanan ko sa katawan ni Constancia, babaybayin ko ito. Ngunit para ano? Naroroon ba kayo? Para paniwalaan nyo? O para hatulan nyo at magtawa pa kayo kung di nyo gusto? Ngunit magalak kayong totoo. Kayo mismo makadarama ng galak nyo. Subalit yung mga huwad, mahihirapan ang loob nyo.
Sapagkat sarili nyo, dinadaya nyo. Ito'y buong mundo, hindi para sa inyo. Subalit, nasa sa inyo. Kung nahirapan kayo, wala na sa tao, pandakan sukat sa harapan nyo. Nek karameneyahanan, nek karameneyahanan, nek karameneyahanan. Salamat, Ama. Buhay ba ang Diyos? Habang ako po ay patungo sa si Chris ay kasama, naangwari niya siguro, bayat di ako kumikibo. Subalit di niya alam nangungusap ang Espiritu sa akin. Sa bagay, hindi ko na po kayo pagtatakan kung minsan yung mga lagad na mismo ay walang pandaman. Katulad halimbawa, nagtatala ka ng mensahe, pang tao yung iaabot sa iyo eh. Sasabihin eh, Apo, excuse me po, eto. Ito po yung ano, di na ako tutukoy ng pangalan. Oh, sandali. Nagtatala ako, nakikita mo. Ganun, kasimple. Kaya, napakahirap pong maglingkod, paglingkuran ng tao. Napakahirap. Pero, salamat. Salamat at pinasasaya ang puso ko ng Panginoon. Kayo po ba ay masaya? Huwag niyong palungkutin ang araw at oras na ito, ang gabing ito. Bagkus, dapat ay masaya kayo kung nadama niyo ang Diyos. Sapagkat kung nasuri niyo, alam niyo, ako mismo sasabihin ko, hindi ko kaya. Sapagkat mahirap ako mag-memorya. At kung ito na may memoryahin ko pa, kanino naman tao at sino magbibigay sa akin para memoryahin ko? Tama po ba? Kaya mga kapatid na kapatirang Divine Mercy, masaya ba kayo? Ba't ganun ang tanong ko? Sapagkat dapat magsaya kayo, napapatotohanan nyo ang Diyos ang inyong pinaglilingkuran. Sapagkat napapatotohanan nyo ang banal na Espiritu ang sa inyo'y bumababa at hindi masama. Ngunit, kung masama, dapat tumigil na tayo lahat. Di po ba? Kaya, wag na po kayong maghanap sa akin ng pagkalinga, ano po? Bakit ko po nasabi ito? Sapagkat may nagsabi, mismo sa akin, may nagsabi daw sa kanya na, di ba eka, ang isang magulang ay kinukupkup ang mga anak? Ay di ba tayo hambing sa magulang siya? Hambing sa magulang natin siya? Ano po bang ibig sabihin kupkup nun? Ano po bang pagkupkup ang ibig sabihin? Maraming klaseng pagkupkup na tinatawag. Maraming uring pagkupkup. Kaya, mga kapatiran, ako po ba'y may kulang sa inyo? Hindi ko na po kayang sakupin. Kung iisa-isahin ko po kayong tatawagan, aalamin ang problema nyo. Kung iisa-isahin, kahit ang Diyos naman po, hindi ganun, di po ba? At hindi po ganun ang atas sa akin ng Diyos eh. Sapagkat ako po'y para sa lahat eh. Natawa nga po ako eh. Mabuti pa siya, nasabi niyang gano'n. Yung mga anak ko nga, dapat sila magsabi nun eh. Di po ba? Dapat nga po mga anak ko magsabi nun. Sapagkat pinagpalit ko sila sa Diyos eh. Subalit pinagpalit ko man sila, nakita ko naman ang pangako ng Diyos na hindi sila pababayaan. Kaya natuwa ako.
Kaya patuloy po ako naglilingkod. Sapagkat kung nakita ko, pinabayaan ko sila at ang Diyos ay nagpabaya din sa kanila, aba, magsisisi ako. Dapat maaga pa'y tumalikod na ako para hindi naman kawawa ang mga anak kong tinalikuran ko, di po ba? Ngunit hindi ko po dapat pagsisihan sapagkat nakita ko ang paglingap ng Diyos sa mga anak ko. Nakita ko kung paano siya nagaruga. Nakita ko ang lahat kung paano. Kaya habang pinagbibigyan po tayo ng pagkakataon ng Ama, maramdaman po natin siya. Kasi aminin ko po sa inyo, hindi ko kayo kayang arugain lahat. Hindi ko po kayo kaya lahat kupkupin, pero ang Diyos kaya kayo. Ngayon, kung para sa inyo po yung hinahanap nyo, yung isa-isa ko pa yung kumustahin, para masabing kapatiran kayo, alamin ko ang problema ninyo, wala namang akong bibigay, hindi ko na po kaya. Wala na po akong oras. Aminin ko po. Kaya natawa po ako dun sa nagsabi na yun, na naghahanap. Naghahanap lang po siya ng may paparatang sakit, may bibintang. Makikita niya maraming bibintang sa akin kung bilang tao, talagang hindi naman po ako naiya. Handa po akong magpasuri. Kaya ako kayo tinatanong, para kung meron po, hindi po ako hingi ng dispensa sa inyo sapagkat wala na po akong oras talaga, hindi ko na po kaya. Basta po ang mahalaga, nagagampanan ko ito, pangkalahatan, minimisahe. Ngunit yung apuhapin ko po kayo isa-isa, hindi ko po kaya. Sa sarili ko nga po, wala na akong oras Sa inyo pa kaya? Ngayon po, kung para sa tao, kulang pa ako, ang Diyos na po nakakaalam nun. Di po ba? Wala po akong konsensya, hindi po ako nakukonsensya sa ginagawa ko. Kaya ibig sabihin lang, patag ako, wala akong dapat usigin ng budi ko. Kasi paghiga ko po, tulog ako Pagising ko, ang Diyos ang nakatala sa akin at saka yung mga sinasabi niya. Kaya sinisigurado ko po, wala akong iniisip na taong masama na kung ano-ano. Sila nagkakasala sa akin, pati sa Diyos. Pero ako, hindi ko sinabing banal ako. Ano po? Huwag kayong matulog. Naantok na kayo Mga kapatid, tulad po nitong kasaysayan ni Pedro at si Cornelio, napakabuti ng Ama. Eto po, subaybayan niyo po kung naunawaan niyo po. Kung tunay na naunawaan niyo ang pagkilos ng Espiritu, makinig po kayo. Ang Espiritu po ang nagturo at nag-atas dito kay Cornelio. Di po ba? Sa mga katwid, kapag ako'y dinadala sa isang dako, pinahahayo ako at pinatutungo ako ron, hindi ko rin gusto yun. Kaya naman mula sa simulang paghahayo, hindi ako pinabayaan ng Ama. Lagi akong may kasama. Dahil pangako po niya yun. Ako'y may kasama. Hindi pa nagkaroon ng kaganapan na sinabi niyang humayo ako. Umalis ako mag-isa. Kasi sabi niya, humirang siya para sa akin. Humirang siya para may kasama ko. At siyang magpapadala ng mga paglilingkuran ko. Di po ba nagaganap? Katulad po ninyo, magpasalamat kayo sa Panginoon at kayo'y dinala niya para paglingkuran niya ngayon. Buhay ba ang Diyos? At kayo rin po mismo ang makakadama kung nasisihan ang puso nyo. Nasisihan po ba kayo sa mga mensahe? Nagagalak po ba kayo sa mga mensahe? Sapagkat yun lamang po ang ating buhay, di po ba? Yun ang ating pagkain. Ako po, sa totoo lang, pag hindi ako pinangungusapan, malungkot ako Ang tanong ko sa Panginoon ay, bakit po hindi kayo nangusap sa akin ngayon? Panginoon, turo mo sa akin ang gagawin ko ngayon. At yun, itinuro po. Ang sabi niya sa akin, batid ko kung nalulumbay ka, anak. Batid ko kung nahihirapan ka.
Subalit di ko padadama sa'yo ang hirap ng loob mo. Totoo po yun. Di po ako nagsisinungaling sa harapan nyo. Kasi po kung nahihirapan ang loob ko sa mga nagaganap sa akin, hindi na po ako maglilingkod eh. Kasi nahihirapan ang loob ko eh. Ngunit dahil hindi ko po kayang mangasiwa at mamuno sa inyo, ang Diyos po ang may kaalaman at karunungan kakayahan, siya na lamang po ang pinagkakatiwala ko sa inyong mamuno dahil ako'y walang kaya. Kaya naman po, yamang kayo'y nakikiisa sa Kanya at ang pamumuno niya ay siya sa inyo, matutuwa kayo talaga. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ako rin po naman sumusunod lang. Kaya sa inyo po, mga kapatirang Divine Mercy, mga lingkod at alagad, sa iba't ibang paglilingkod, eto po tutuloy natin. Ang sabi po kasi, kinabukasan siya ay sumama sa kanila, sinyorkat ko na po. Sapagkat nagkatagpo na sila eh. Inatasan ng Espiritu itang si Cornelio para hanapin tun si Pedro. At nagkapanagpo na sila sa pamamagitan ng Espiritu. At sa pamamagitan ng Espiritu, naganap ang pinagbilin. Ganyan ko po nakilala ang Diyos na banal na Espiritu ang nagatas. Sapagkat ang sinasabi niyang pagtatagpuin at pananagpuin at ang sinasabi niyang tutunguhan at matutunguhan, natupad po. Katulad ng kaganapan na ngayon, ang patutong patuto. Ang mahal na kapatid na Eva, nagmula sa Amerika, tinurang maliwanag ng Espiritu, tandaan mo anak, makatutungo ka ng Dabana at magkikita kayo ni Constancia. Naganap po. Yun ang Espiritu. At tinuran din sa kanya noong umalis siyang muli noon, tandaan mo anak, makararating din sa bayan mo si Constancia sa muling pagbabalik mo rito. Magaganap din yan. Yun ang patotoo. At siya na rin mismo ang magpapatotoo kung anong sinambit sa kanya na naganap sa buhay niya. Yun ang Espiritu. Ngunit hindi ko kailangang ipagyabang sa inyo. Kundi kailangan kong isiwalat dahil patotoong Espiritu Santo'y nangungusap. Kaya naman ang sabi nitong si Pedro ay gito. Pag nilayan nyo ngayon kung yung mga nagsasabi na ganito at ganyan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumama at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo. Hindi bagat kung minsan nakakakita kayong lumuluhod? At halik-halik pa sa paa. Kung bilang tao, gagawin ba yan sa oras na yun? Ngunit nawa, nabuhay nga ang totoo yung Espiritu sa katawan para hindi madaya. Di baga? Ngunit anong sabihin ng taong ginagamit? Oy, tumindig ka. Hindi ako Diyos, huwag mo ako sambahin. Kaya't sinabing maliwanag ay ito. Ngunit sinabi ni Pedro, tumindig kayo, ako'y tao, ring tulad nyo. Patuloy silang nag-usap habang pumapasok ng bahay at nakita ni Pedro na maraming tao roon. Sinabi niya, alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang relihiyon na makisama na dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos na ang sino man ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't sa dakong ito, mayroon bang tinatangi rito? Mayroon bang pinipili rito?
May sinasabi bang, hindi ka karelihiyon, hindi kita tatanggapin. May tinunguhan bang dako? Ay, ibang relihiyon yan, hindi ko pakikitunguhan. Sapagkat maliwanag. Subalit, ipinaalam sa akin ng Diyos ng sino man ay huwag kong ituturing na di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, ako'y walang atubiling sumama. At yan ang katotohanan. Sa unang pagkakataon na paglilingkod ni Constancia, maraming sumundo na tinuran ko'y sumunod ka na, bagamat batid kong hindi katulad ng relihiyon nyo. Upang patotohanan sa kanila na hindi man nila katulad at sila'y nagtatawa, hinahamak siya, ngunit siya ay hindi manghahamak sa kanila at hindi magtatawa sa kanila. Yun ang katotohanan. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo, sumagot si Cornelio. May 4 na araw na ngayon at halos ganito ring mag-ikatlo ng hapon, ako'y nananalangin dito sa aking bahay nang biglang tumayo sa harapan ko ang isang lalaking nagniningning ang kasuotan. Ang wika ni Constancia, Panginoon ko, hindi kita kilala. Pinangangalanan akong demonyo. Pinangangalanan akong luka-luka, siraulo, baliw. Pakita ka sa akin nang ako'y magtiwalang lubos. Kaningningan ay pinasilay, kalinisan ay pinakita, liwanag ay di masisilayan, kung mulat ang kanyang mata, kaya't ang wari niya ay tulog siya. Ngunit di katotohanan, diwa niya ay gising na gising, pikit na mata lamang yaon pala, upang aking mapakita kaningningan ko sa kanya. Kung nararamdaman nyo ngayong oras na ito, kayo rin may madarama na marapat nyo ngang pahalagahan at mababatid nyo, hindi kayo naliligaw ng landas, mga mahal. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. O aking ama at ama nila, nasambit na ang marapat sa kanila. Ilang kaganap at katagay niluwal na, sa katawan ni Constancia ay binigkas ko, upang muli magpatuto ako sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Natipanan natin ito bilang paggamit sa katauhan niya, damba ng naturingan, kung saan akong tulad mo. Ngayon, bulahin niyong pagsasalita ko. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi ko ito'y tatatwa saan man ito makarating. Hilingin niyo ang tinatala nila. At kung sa oras na ito'y may makapangungusap sa inyo, tularan niyo. Pag-aralan ninyo at memoryahin. Kung kakalugdan kayo, mamarapating bigkasin niyo, masasambit niyo rin ito. Subalit kung hindi, mabibigo kayo. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Sapagkat kayo'y mahal na mahal na mahal na mahal, yaon ang patuto sa inyo. Di kayo marapat mabahala, tuntunin ninyong tinatahak ay daan ng matuwid at katotohanan. Gawin niyo ang dapat, itama niyo ang mali, at matatama kayong ganap. Kayo'y totoo, ako'y totoo.
Sinong di totoo? Anong magaganap sa kanya sa buhay na pahirap? Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay ba ang Diyos? Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalugdan ang ginagawa mong pagtulong. Ipasundo mo sa Jope si Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan ito sa bahay ni Simong, mangungulti ng katab, na nakatira sa tabing dagat. Kagad akong nagpapunta sa inyo, salamat naman po at kayo'y pumarito. Mga minamahal, huminga kayo ng malalim. Huminga kayo ng malalim. Huminga pa kayo ng malalim. Nasa inyo ang buhay ng Ama. Sapagkat di kayo maaaring sidlan ng buhay ni Satanas. Yan ang pawang katotohanan. Kaya't kayo ay magnilay. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mga minamahal, kaya, mahal na kapatid, huwag mong pahirapan ang iyong mga mata. Huwag mong pahirapan ang iyong damdamin. Lalong huwag kang mahirapan sa mga taong hunghang. Buhay ba ang Ama? Ako rin po, tinanto ko na rin sa sarili ko. Hindi ako makikinig para ako'y huwag masaktan. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung mangangatiran po ako sa Panginoon katulad nung isang araw na dumating kami 2:00 na, ginising ng 6:00, may misyon pagkatapos ng gawain. Kung bilang tao po ako, baka din ako makalakad sa hirap. Pero salamat sa Ama, nakatitindig pa rin. Araw-araw mang misyon. Kayo ba nahirapan? Salamat. Yun ang Diyos natin. Di tayo pinababayaan. Alam ko ba'y magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo.
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga kapatirang Divine Mercy, buhay nga ba ang Diyos? May napapala ba kayo sa Diyos sa dakong ito? Sa dakong dito, sa dakong kung saan, nandun pa rin siya, di po ba? Kaya wala man kayo rito, kahit nasaan kayo, lagi niyong sambitin, Diyos, Ama ko, tulungan niyo po ako. Buhay ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan. Lahat naman po tayo ay tumatawag lang sa Panginoon, di po ba? At lahat naman po tayo ay umaasang hindi tayo pababayaan, di po ba? At lahat naman po tayo ay tunay na kapag nadama natin siya ay talagang maligaya tayo, di po ba? At yun po ang pawang totoo. Ngunit nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagtitiwala niyang binigay sa amin ng mga pinagtitiwalaan, sapagkat sabi ko nga po, hindi ko na kailangang ihayag pa ang mga natutuklasan, ang mga pinababatid niya na napapatotohanan naman, na totoong-totoo naman, na hindi kathang-isip at hindi ikakathang-isip kapag ka may mga pasyente rito na pinabatid na ganito at ganyan at ganon. Ngunit, mayabang po ako kapag sinabi kong lahat ay ginaganon. Di ko po sinasadya yun at di ko gusto yun. Ngunit mapalad po yung mga isinugo rito na pinabatid yung ganito at ganyan para sa gayon ay may tama, mga ganon. Alam niyo po, magalak kayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat itong gawain po natin ito ay marami siyang natutulungan. Hindi lamang po sa pisikal, marami. Lihim sa inyo, marami po ang Diyos. Kaya ayoko pong matangay sa mga salitang hindi tama, dahil ayoko pong magdamdam, masaktan, kaya ayoko pong makinig. Kung mayroon pong mga usapin, ayoko talaga. Kaya sabi ko sa aking mga kapatid, wag na lang namin pakinggan yung mga salita. Sapagkat pag pinakinggan namin ay talagang mahirapan kami, masasaktan kami. Totoong-totoo po yan. Dahil sa totoo po ako'y wala nang panahong mag-isip ng si ganun, si ganyan. Wala na po talaga. Ay, paano ko pang maisip si Pedro, si Juan? Samantalang, hindi ko na nga po babaybayin sa inyo. Mula po nang napag-atasan ako na magtala sa Facebook ng mga mensahe, maraming nagme-message na hindi ko po nasasagot. Ang totoo nun, maging si Raquel, sensya ka na anak, kung di na ako nakakapag-message man lang.
Hindi ko na po siya nakukumusta, nagpapasalamat ako. Kahit ngayong oras na ito, nagpapasalamat na lang ako sa iyo. Sa alam ko, mapapanood mo rin ito. Sa inyo pong lahat na mga taga iba't ibang bansa, ayoko nang tumukoy kung saan baka mayroon akong hindi masambit, tampuhan na naman. Kaya sana'y maunawaan niyo po ako. Kaya hindi ako nagme-mention ng mga pangalan, hindi ako nagsasalita ng mga bansa, basta sa lahat ng bansa na nakikinig dito, nanonood, ang Ama na po ang nakakaalam ng katotohanan na ginagampanan sa dakong ito. Kaya maraming salamat sa inyong mga nagsasabing dito kayo humuhugot ng lakas, mga nagsasabing dito po ay napapayapa ang isip namin kapag pinapanood po namin, kapag nagbabasa. Maraming salamat sa inyo. Huwag ako ang pasalamatan ninyo, ang Diyos, dahil ako'y walang nagawa. Kung hindi ako napag-atasan lang. Alipin lang ako. Ngunit aliping natuwa, aliping masaya, aliping may galak, aliping masarap ang pagkalipin ko. Kaya tinanggap ko ito. Kaya nawa, makinabang kayong patuloy sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Patuloy niya kayong pangalagaan sa bawat saglit ng inyong buhay. Pagpalain kayong lahat. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kayo po ba'y maligaya? Kayo po ba'y masaya? Happy Father's Day para bukas. Sa inyong mga fathers, halina kayo mga fathers at mga may asawa. Fathers, mga fathers, huwag kayong maya. Mga fathers, aka na. Kaya itinira yan. Ano? Sabi nila bukas. Bukas yun. No? Ano? Ay, hindi. Ngayon na. Wala ako sa linggo eh. Ngayon na nga. Wala ba kayong pangintindi? Wala nga po ako sa next Saturday. May mission po ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon ko nagaganapin sa inyo. Wala po ako sa next Saturday. Pero pumarito kayo kahit wala ako. May mission po kami sa Bicol. Ali kayo mga father at mga asawa nyo, ali kayo. Mga father at mga asawa, ali kayo. Huwag kayong mahiya, mga mother. Kaya itinira ito para sa inyo. Naway mamukadkad at bumango hambing sa bulaklak na ito ang patuloy na pagmamahal ninyo sa isa't isa. Mga pagmamahal sa inyong asawa. Nasaan ng mga asawa? Tabi-tabi kayo. Maalaala nyo kaya? Nasaan naman iniwan mo asawa mo? Mapalad kayo. Kompleto pa kayo. Gunitain nyo ngayon yung mga balo para mahalin nyo yung mga asawa nyo. Gunitain nyo ngayon na yung mga balo. Kayo ba'y nahirapan sa inyong asawa? Nahirapan ka ba sa asawa mo? Di ko natatanungan uli yan. Basta ang malaga, magmahalang kayong totoo ngayon. Maalaala nyo kaya? Hali. Ang inyong sumpaan. Sige na. Noong kayo'y iharap sa dambanang naturingan, kung paano ang sumpaan habang kayo'y nanunumpa, kung paano ginagawa sa inyong mga kabihang katagang binitawan.
tumanda man kayo, huwag kaliligtaan nyo yung tunay na pagmamahal sa mga asawa nyo. Baliktad naman, doon ka sa kabila. Kaya patotoo ng ama, dalawa nang ang bitbit mo, na minahal nyo nga sila. Patuloy nyong gawin ang pagmamahalan na may kataatan. Patuloy na sa inyo sumibol na lubos iyong katapatan na higit na sisibol upang gawing marapat ang dapat at tumpa. Kayo rin ang siyang masisiyahan, ganap magagala na tuwira. Kaya't habilin ko, magmahalan kayo habang nabubuhay. Mahalin niyong totoo, kaya't patsubalin mo, ibigay niyong gana buong sarili niyo at huwag ikahiya kung sino kayo. Katapatang totoo ang gawin niyo tao, malulugod ang ama sa inyo. Pagkat kayo'y mahal, mahal na mahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan kayo kamahal ng Ama. Mga father, mga kapatirang ama, ganyan kayo kamahal. Sapagkat inuna niya na ang pagbati sa inyo upang sa takdang araw na yon ay magunita nyo, aba, nakipagtipan ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng Espiritu niya. Ay, kailangan itong araw na ito, madama ng asawa ko at ng mga anak ko, ako nga'y haligi ng tahanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal na kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, yan po ang katotohanan ng gusto niya. Maging matibay na haligi ng tahanan ang bawat lalaki na may asawa. Sapagkat yun po ang tunay na pundasyong matibay at matatag. Ito namang umiyak. Mahal na mahal ka. Ako na lang magmamahal sa'yo. Oh. Yan. Buhay ba ang Diyos? Totoong-totoo po yan. O, tingnan nyo siya. Naalala niya asawa niya. Tingnan nyo siya, kayong mga may asawa. Kaya huwag nyo saktan ang damdamin ng mga asawa nyo, ha? Lalaki, minamahal mo ba ang asawa mo? Babae, minamahal mo ba ang asawa mo? Opo ng opo. Panay opo. Pagdating, lalaki, ba't mo ginawa ito sa asawa mo? Hindi po. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ganyan siya kabuti, ganyan siya kadakila. Inaaliw kayo, di po ba? Nagpakilala siya sa kanyang salita. Makilala niyo siya sa kanyang gawa. Tama po ba? At siya unang patuto, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay di mamamatay. Kaya sa Father's Day mismo, isang linggo, wala po ako ng Sabado, sa patnubay ng Ama, kaya in advance na sa inyo, pero kayo naman sana'y naririto. Buhay ba ang Diyos?
dahil nandito po ang mga maglilingkod. At hindi naman po tao, ang Diyos ang nawala, kundi tao lang. Ano po, gawa nga ng kailangan pong ihayo, ilaganap ang ating gawain, ang salita. Hindi po ako makali, inaatasan po ako. At patotoo naman ang pag-aatas ay siya nga mismo, kaya maraming humihingi, kulang nga po ang oras ko kulang talaga ang araw ko sapagkat ang dami pong schedule, maraming schedule. Kanina nga tinanong ako, kailan po bang sa nabotas? Ay, hindi ko alam, July na siguro. Buhay pa ang Diyos. Sunod-sunod po, kaya kung hindi po talaga nagpupunta rito lagi, yung mga nagte-text lang po sa akin na minsan hindi ko po sila nasasagot, minsan hindi ko po sila nasasagot yung text, yung tawag, kasi akala po nila ayaw ko lang sagutin. Ano po, talaga pong wala pong oras. Kasi halimbawa po, nagtatala po ako, may tumawag, o katapos ko pong nagtala, masakit na po itong mata. Pag hindi po ako ang nagtala, si Arlene, nakatutok din naman po ako. Halimbawa po si Arlene ang nagtatype, hindi masyadong mahirap sa computer, sa iPad mahirap. Subalit, nakatutok din po. Kaya pag hinarap ko naman yung cellphone, iba yung nararamdaman mo. At sa dati po, kahit nagbibiyahe po, talagang nakakapag-text ako. Ngayon po masama ang pakiramdam pag nagte-text. Sa Makatwide talagang pinagbigyan na ako ng Ama. Pinalaya na po ako dun sa sobrang gampanin na. Pag naman po kasi sumagot pa ako sa text, pag sumagot pa ako sa Viber, sa mga Skype, talaga pong wala na Wala na po akong oras dun. Kaya alam na po ng Ama yun. Kaya naman sa kabila ng mga niles yung ganon, na dinagdagan naman yung misyon, yung gampanin, sa ganyan, sa ganon, ang sarap naman po. Buhay po ba ang Diyos? Mas marami ang nakikinabang. O katulad po kahapon, Kamakalawa. Kahapon ba? Kamakalawa nga. Kahapon. Kahapon may nagtatala doon. May tumawag sa akin. Nakikipag-usap, nagtatala si Arlene. Kausap yung sa cellphone. Sa Amerika. Pagka po espiritu ang paggamit, kaya ko po. Pag tao, hindi ko pwedeng dalawin ang isip ko. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po. Kaya salamat sa Panginoon. Para po maging masaya tayo, ang isipin natin yung makakasaya. Para po tayo maging maligaya, ang isipin natin makakaligaya. Sabi ng Panginoon, natutunan ko po yun sa Kanya. Natutunan ko po yun sa Kanya. Huwag nang isipin ang nakakagalit, ang nakakainis, ang nakakalungkot. Ang isipin ay ang magpapagalak, magbibigay, lugod. Magandang umaga po sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tuwirang pagpapalang pang-espiritual at pagpapalang material at pisikal. Pagpalain kayo sa lahat ng mga pagpapalang mainam at mabuti mula sa Diyos Ama. Tayo na po, wala na po